10K. 20? Ay, naku. Oh, sige, ganito na lang. Sama ka sa akin mamaya. Squats na tayo. Sa pagpunta ni Bingo kila Caroline ay nakasalubong niya si Cindy na sakto namang pupuntahan niya si Bettina sa kulungan. Nagpasalamat si Cindy sa binata dahil sa pagpayag niyang tumistigo sabay humingi ng paumanhin dahil hindi na niya maasikaso ang binata na nataon na magdadala siya ng pagkain para kay Bettina na binilan na lang niya kay Yaya Ikay na nag-aantay na din ang mga abogado nila kay Bingo. Nang nasa kulungan na si Cindy ay agad niyang kinumusta ang dalaga dahil awang-awa ito sa anak niya na pinalakas niya ang loob ni Bettina na kailangan niyang magpakatatag dahil ginagawa nila ni Wilson ang lahat para makalabas siya sa kulungan. Nakiusap naman ang dalaga na gusto na niyang matapos ang problema nilang yun, sabay naalala niya si Edward na kahit sa kamatayan niya ay pinapahirapan siya nito. Sinaad naman ni Cindy na titistigo si Bingo na siya ang nakakita sa kanya sa bar at yun lang ang tanging pag-asa para patunayang nagsasabi si Bettina ng totoo na wala na siya sa venue nang namatay si Edward. Habang nagpupumiglas naman si Jaime dahil nilagyan ng piring ang mata niya, na ginapos din ang mga kamay at paa niya sa upuan na nagsisisigaw siyang pakawalan sabay kiniit niyang bakang alam ng mga dumukot sa kanya ay walang naghahanap na sigurado siyang mahuhuli din nila ang mga ito. Sakto namang dumating sila Charleston at Carlo na gumamit ng pampaiba ng boses ang binata para hindi siya makilala ni Jaime. Agad tinanong ni Charleston kung gusto pa ni Jaime na makalabas siyang buhay sa lugar na yon. Agad namang sinabi ni Jaime na gusto pa niyang mabuhay kaya giniit ni Charleston na may pabor siyang hihilingin sa kanya na kailangan niyang akuin na siya ang pumatay kay Edward. Pasigaw na sinabi ni Jaime na bakit niya aakuin ang bagay na yun lalo't hindi naman talaga siya ang tunay na pumatay kay Edward kaya nanindigan siyang hindi niya gagawin ang bagay na yun. Sinumbat ni Charleston na binibigyan na siya ng lifeline pero ayaw niya kaya giniit ni Charleston na kailangan na niyang magpaalam. Nagsisisigaw siyang pakawalan siya ng mga ito pero binilin na ni Charleston kay Carlo na alam niyang matagal na siyang nagpipigil kaya pagsawaan na niya si Jaime sabay umalis na ito. Nanggigigil naman si Carlo na nanginginig ang mga kamay niya dahil gusto na niyang saktan si Jaime. Habang itutuwid naman ni Caroline ang ibang empleyado sa department na pinahawak ni Aling Cathy sa kanya, lalo't natuklasan niyang may mga anuwalya silang ginagawa. Sa pag-uwi naman ni Carlo ay nakita niya sa basurahan yung report sa pagkamatay ni Edward kaya nalaman niyang alam na ni Gina ang totoong dahilan. Nang makita naman ni Cindy ang birth certificate ni Bingo ay nalaman niyang si Annie Mariano ang mismong nanay niya. Nakakatakutan nila ni Gina dahil baka maungkat ang nakaraan kung titistigo si Bingo para kay Bettina. Habang babayaran naman ni Caroline si Bingo dahil sa mga ginagawa niya para sa kanila na hindi maayawan ng binata pero hiniling niyang pumayag na lang ang dalaga na sumama sa kanya para quits na silang dalawa. Si Cindy ang hahadlang sa paglalapit nila Bingo at Caroline dahil mas magkakaroon ng malaking posibilidad na malaman ang krimeng nagawa sa nakalipas kapag bumalik si Annie para kay Bingo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.